Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isa sa mga pinaka-iginagalang-galang at sagradong pista para sa mga Kristiyano sa buong mundo. Ipinagdiriwang natin ang tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan at ipinagdiriwang din natin ang pagtubos na nakuha natin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus para sa ating mga kasalanan. Dahil sa halagang kanyang ibinayad at sa tagumpay na kanyang naipanalo, meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Gayunpaman, tulad ng Pasko na naging sekular, marami sa mga nagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay ay hindi alam ang tunay na kahulugan nito. Para sa karamihan ng mga Kristiyano, ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang araw upang ipagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ngunit sa kulturang kanluranin, maraming makabagong tradisyon ng Pasko ng Pagkabuhay na hindi kinakailangang nakahanay sa Biblia ang tahimik na pumasok sa mga aktibidad sa paggunita. Bakit meron tayong mga Easter bunnies para sa Pasko ng Pagkabuhay? Ang Easter bunny ay naging isang malawak na simbolo ng holiday ng Pasko ng Pagkabuhay. Ngunit bakit ito ay naging isang kilalang tampok ng Easter sa Estados Unidos? Ang kuneho ay simbolo ng sinaunang kasaganaan at bagong buhay. Ang Easter bunny ay maaaring nagmula sa mga imigrante na Aleman na dumating sa Amerika. Ang mga nilalang na ito ay maaaring mangitlog ng iba't ibang kulay. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang kaugalian na ito sa buong Estados Unidos. Lumawak ang mga paghahatid ng Easter morning ng phabled, rabbit na sinamahan ng tsokolate at iba pang uri ng candy at mga regalo. Ngayon, pinalamutian ng mga basket ang pumalit sa mga ito. Bakit meron tayong Easter eggs sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay? Minsan, ang mga Easter egg ay sinasabing kumakatawan kay Jesus na lumabas sa libingan. Gayunpaman, ang mga Easter egg ay karaniwang nauugnay sa higit pang mga paganong ritual. Ang mga itlog ay pinaniniwalaan na sinaunang simbolo ng bagong buhay sa maraming kultura. Ang pagdekorasyon ng mga itlog para sa Pasko ng Pagkabuhay ay isang tradisyon na nagsimula noong hindi bababa sa ika-13 siglo, ayon sa ilang mga source. Ang isang paliwanag para sa kaugaliang ito ay ang mga itlog ay dating ipinagbabawal na pagkain sa panahon ng Kwaresma. Kaya pinipintahan at pinalalamutian ng mga tao ang mga ito upang markahan ang pagtatapos ng panahon ng penitensya at pag-aayuno. Pagkatapos ay kakainin ito sa Pasko ng Pagkabuhay bilang pagdiriwang. Bakit may mga parada at aktibidad sa Pasko ng Pagkabuhay? Sa holiday na ito ng Tagsibol, dalawang sikat na tradisyon ang rolling egg at Easter egg hunts. Ang White House Easter egg roll ay isang kaganapan na ginaganap bawat taon sa Estados Unidos tuwing Lunes pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang unang formal na White House egg roll ay naganap noong huling bahagi ng 1870s sa panahon ng pagkapangulo ni Rutherford B. Hayes. Sa New York City, ang mga Easter parade ay maaaring balikan sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo nang ang mayayamang mamamayan ay nagsuot ng kanilang pinakamagandang spring attire at sombrero upang dumalo sa mga Easter service sa mga simbahan ng Fifth Avenue. Pagkatapos ay naglalakad sa mga kalye. Nagsisimulang lumabas ang mga ordinaryong mamamayan sa kahabaan ng Fifth Avenue upang pagmasdan ang kanilang mga kasuotan. Ang mga Easter parades ay bahagi na ng Kristyanismo mula pa noong unang panahon.
Dapat bang pahintulutan ng mga Kristiyanong magulang ang kanilang mga anak na lumahok sa Easter egg hunts at tanggapin ang mga Easter basket mula sa Easter Bunny? Ang mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng balanse sa pagitan ng pagiging nasa sanlibutan, ngunit hindi sa sanlibutan, at ang pag-iingat sa ating mga anak mula sa sekular na mga impluwensya ay palaging isang pangunahing prioridad para sa mga Kristiyanong magulang. Bakit nagbabago ang petsa ng Pasko ng Pagkabuhay bawat taon? Naisip mo na ba kung bakit iba-iba ang petsa ng Pasko ng Pagkabuhay? Bakit hindi tayo makapili ng partikular na petsa para sa Pasko ng Pagkabuhay gaya ng ginagawa natin para sa Pasko? Kaya paano natutukoy ang petsa ng Pasko ng Pagkabuhay? Sa madaling salita, ipinagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay ng linggo pagkatapos ng unang kabilugan ng buwan, pagkatapos ng ika-21 ng Marso, maliban na lang kung ang buong buwan ay bumagsak ng linggo, kung saan maghihintay tayo ng isang linggo. Ang mga sinaunang Hudyo ay nagdiwang ng Paskwa sa ika-14 na araw ng kanilang buwan ng Nisan, ang unang buwan ng taon. Malinaw na ipinagdiriwang ng mga sinaunang Kristiyano ang Pasko ng Pagkabuhay sa ika-2 araw pagkatapos ng Paskwa sa bawat taon. Ano man ang araw ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ipinagpatuloy ng simbahang silanganin ang tradisyong ito na nagmula pa kaugnay kay Apostol Juan. Ang kanilang posisyon ay tinatawag na Quartodeciman mula sa kanilang 14 na salita. Ang konseho ng Nikaea ay muling gumawa ng desisyon para sa mga Kristiyanong kanluranin. Napagpasyahan nila na ang Pasko ng Pagkabuhay ay ipagdiriwang ng araw ng linggo pagkatapos ng unang kabilugan ng buwan, pagkatapos ng spring equinox. Ngunit kung ang buong buwan na ito ay bumagsak ng linggo at kasabay ng Paskwa, kung gayon ang Pasko ng Pagkabuhay ay gaganapin sa susunod na linggo. Ano naman ang Kwaresma? May kaugnayan ba ito ngayon? Nagsimula ang Kwaresma ngayong taon noong Ash Wednesday, ika-14 ng Pebrero. Bagamat ilang linggo na tayong pumasok sa tradisyong ito, maraming tao na hindi sumusunod sa tradisyong ito ay kadalasang may mga tanong tungkol dito. Ano ito? Naayon ba ito sa Biblia? Mahalaga ba talaga ito? Sasagutin ko muna ang huling tanong. Oo. Bakit makabuluhan ang Kwaresma para sa lahat ng Kristiyano? May 3 dahilan. Una, kailangan nating makasama si Kristo. Dahil ang karamihan sa mga Kristiyano ay nagsasagawa ng ilang uri ng Kwaresma. Ang pagsama sa kanila sa ilang paraan ay isang magandang hakbang tungo sa pagkakaisa ng pananampalataya at paglilingkod. Ito rin ay isang mahalagang saksi sa iba na tumutugon sa panalangin ni Jesus. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ikalawa, hindi natin lubos na mapahahalagahan ang muling pagkabuhay ni Jesus nang hindi nararanasan ang ilan sa kanyang pagdurusa at sakripisyo. Ang ilang uri ng pag-aayuno ay isang angkop na paraan kung saan tayo ay espiritual na nakikilala sa pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Pangatlo, kailangan natin ng oras bawat taon para sa sinadyang espiritual na pagninilay at pagmumuni-muni. Minsang sinabi ni John Stott na kailangan niya ng 1 oras bawat araw, 1 araw bawat linggo, at 1 linggo bawat taon
para mag-isa sa piling ng Panginoon. Lahat tayo ay nangangailangan ng panahon ng espiritual na pagpapanibago sa bawat taon. Kung paanong kailangan ng mga estudyante ng spring break, kailangan din ng ating kaluluwa ng spring break. Ang Kwaresma ay isang napakagandang panahon para sa ganitong uri ng pagpapanibago. Kung paanong ang material na mundo ay nakararanas ng pagpapanibago sa sarili, ang ating espiritual na buhay ay dapat ding mapanibago. Tulad ng nabanggit sa itaas, isang espiritual na pagsasagawa na sinusunod ng karamihan ng mga Kristiyano sa loob ng higit sa 17 na siglo. Maaari ba itong maging walang kaugnayan para sa ating mga kaluluwa ngayon? Kung makakaranas ka ng isang espiritual na Kwaresma, maaari mong ipagdiwang ang isang espiritual na Pasko ng pagkabuhay sa lupa at isang araw din sa langit. Ito ang pangako ng Diyos. Masayang Pasko ng pagkabuhay sa lahat.